Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Mahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa mananampalatayang Hudyo. At kung makahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpani man ang templo, walang anuman ito, ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat ninyong tuparin ang kaniyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpani man ang dambana, walang anuman ito, ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat ninyong tupdin ang kaniyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag pinanumpa man ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Ang ebanghelyo po ay nagpapakita ng medyo mabigat na salita ni Jesus sa harapan ng mga eskriba at pariseo. Ang tawag po natin dito sa ebanghelyong ito ay the 7 woes of Jesus. Yung salitang sa aba ninyo,
Sa ibang translation, sa English, woe, W-E. Yung woe nung panahon pa ng mga Hudyo ay paraan upang isumpa ang tao. Yun bang judgment ni Jesus sa mga eskriba at pariseo ay 7 kung inyong bibilangin. Bakit kailangang isumpa ni Jesus ang mga eskriba at pariseo? Una, sino ba ang pariseo? Sino ba ang mga eskriba? Ang mga pariseo ay ang mga tinatawag na pinuno ng bayan. Kasama sa pinuno ng bayan ang kanilang trabaho o mga gawain sa loob ng templo. Sila ang gumagawa ng mga batas doon sa loob ng templo. Sila ang nakakaalam ng mga kasulatan na sinulat ni Moses. Letra por letra, alam nila yan. Kaya makikita ninyo sa mga kasuotan ng mga pariseo, meron silang mga belt at parang may mga maitim na nakalagay sa noo at dito sa kanilang belt. Doon nakasulat yung mga batas na kapag hindi nila na aalala, titignan nila yon at muling magpapaalala sa kanila ng kanilang gawain. Kung tutuusin, sila yung araw at gabi ay nasa templo. Mga taong banal na tunay na tumatawag sa Diyos. Ang mga eskriba, kaya tinawag na eskriba, script, tagasulat. Sila naman yung nagtatalaga ng mga banal na kasulatan upang mabasa ng mga tao. Sila rin ay mga taong templo. Sila rin ay kumikilos at gumagalaw sa mga templo. Yung magagaling sa kanila na pariseo at eskriba ay itinataas upang maging council, upang maging konseho na siyang nagdi-decide sa araw-araw ng buhay ng mga Hudyo. Sila ang nagpapatakbo ng templo ng Jerusalem at lahat ng nangyayari doon sa templo ng Jerusalem ay kagagawan ng mga eskriba at pariseo. So kung tutuusin, sa unang tingin sila ay mga taong banal dahil palagi silang nasa templo, palagi silang nagdarasal. Siguro kung tayo ay nabubuhay noon, makikita natin yung kanilang kasuotan na talagang ma-identify mo na mga eskriba ito, mga pariseo ito. Ngayon, sa ating panahon, napaka-negative ng salitang eskriba at pariseo dahil sa kasaysayan ng ating pagliligtas, sila ang naging dahilan, sila ang gumawa ng issue para si Jesus ay maparusahan ng kanilang pamahalaan. Kaya sa atin pong ebanghelyo ay muli silang hinarap ni Jesus at inumpisahan ang sumpa para sa kanila. Bakit kaya? Bakit kailangang isumpa ni Jesus na sila'y mga mapagpaimbabaw? Dahil sa kabila ng kanilang karunungan, sa kabila ng kanilang paggalaw sa templo, sa kabila ng kanilang kabanalan sa pagkilala sa Diyos, ang kanilang kaalaman ay hiwalay sa kanilang pamumuhay. Ano pong ibig sabihin nun? Yung virtue sa English, sa Tagalog, ang virtue loosely translated as kabutihan. Pero mas malalim iyon, virtue. Ang virtue ng tao o ang virtue ng mga pariseo at eskriba ay napakalayo sa katotohanan. Yun bang ang kanilang ipinapapasan na mga batas sa tao ay hindi na gawa ng Diyos,
kung hindi gawa na nila upang pahirapan ang lahat ng taong pumapasok sa templo. Kung narinig ninyo, hindi ba't tinatanggal nila ang kabuhayan ng mga balo? Ano pong ibig sabihin nun? Nag-i-impose sila ng mga batas na kailangan ito ang gawin ninyo sa templo. Kaya napakaraming pagkakataon na ang kabuhayan ng mga tao noong panahong iyon ay napakahirap dahil sa mga batas na ini-impose ng mga Pharisees and Sadducees. Hindi ba hindi ka pwedeng pumasok sa templo nang wala kang dalang alay? At yung alay na yon ay mabibili mo lamang doon sa may labas ng templo. At ang nagtitinda ng alay ay kapatid o kamag-anak ng eskriba at pariseo. So saan pupunta ang pera? E di sa mga eskriba at pariseo. Ganon sila mag-impose ng mga batas. Kapag mayaman ka, kita nila sa inyo, mayaman ka. Ang kailangang ihandog mo ay baka. Kapag mahirap ka, hindi ka rin makakalusot. Maghahandog kayo ng kalapati. Di ba? Kaya nga si Mama Mary, tsaka si Joseph, ang hinandog lamang sa templo ay kalapati. Dahil mahirap lang sila, hindi rin sila nakaligtas. Parang ganito ang ugali ng mga eskriba at pariseo. Wala tayong masasabi sa kanilang kabanalan. Pero ang kabanalan ay kailangang nakadugtong sa klase ng pamumuhay at sa katotohanan. Kaya si Jesus ay malinaw na dahil hindi naman ninyo dinadala ang batas sa inyong buhay, lahat kayong mga eskriba at pariseo ay mapagpaimbabaw. Kung baga, lip service. Puro lamang sila salita, pero kulang sila sa gawa. Lahat tayo po sa araw na ito ay guilty. Lahat po tayo ay mga eskriba at pariseo. Pag sinabi niyong ikaw lang, Father, sinungaling kayo. Sapagkat napakaraming pagkakataon na ang virtue at truth ay hindi natin napagsasama. Minsan, mas magaling lang tayo sa salita, pero kulang tayo sa gawa. Lalo na ako, guilty. Pari ako Dapat yung sasabihin ko, dapat yung isi-share ko, dapat yung ipapakita ko ay ayon sa pinaniniwalaan ko na pagiging Kristiyano. Pero minsan, I fail many times, hindi lang minsan, I fail many times na ipakita ang katotohanan ng pagiging Kristiyanong naniniwala at sumusunod sa Diyos. Ako pa minsan yung masungit. Ako pa minsan yung hindi kayang mag-abuloy sa nangangailangan. Ako pa minsan yung nagdududa. Ako pa minsan yung sinungaling. Ako pa minsan ang ipokrito o mapagpaimbabaw. Ano ang gustong mangyari sa atin ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo? Na ito ang buhay ko, ito ang pananampalataya ko, ilalapat ko silang dalawa para ako'y maging banal.
Hindi tayo mapapabanal ng mga panglabas na ipinapakita dahil kaya tinawag na magpapaimbabaw dahil panglabas lang ang pinapakita mo. Hindi tayo kailanman madadala ng kabanalan ng panglabas na anyo. Tayo ay mapapabanal ng kalooban ng Diyos na dinadala natin sa ating buhay. Napakasakit sabihan ni Jesus ng mapagpaimbabaw, pero ito ang katotohanan. Marami sa ating mapagpaimbabaw. Una na po ako doon. Huwag kayong magalit. We are reflecting on the words of Jesus. Mapagpaimbabaw. Ang ganda-ganda ng damit mo. Pero pag uwi mo sa bahay, grabe kang magmura. Nagsimba ka sa Quiapo, pero paglabas mo, bibili ka ng anting-anting. Nagsimba ka sa Quiapo, paglabas mo, sinungaling ka pa rin. Di ba anong tawag doon? Mapagpaimbabaw. Nagbasa ka ng salita ng Diyos. Ay, sorry po sa mga lectors. Nagbasa ka ang salita ng Diyos. Pag uwi mo, chismosa ka pa rin. Let us reflect. Lahat tayo mapagpaimbabaw. Di ba? Ang ganda-ganda ng damit ni Father. Paglabas ko, may magbe-bless sa akin, hindi ko pinag-bless. Alis ka dyan. Di ba, ano? Ganda-ganda ng damit ng mga madre, ang linis-linis. Pero masungit. Kaya siguro mga madre, tumatandang dalaga kasi masungit, no? Hindi po. Lahat tayo guilty sa pagpapaimbabaw. Nagsaserve ka sa Diyos, ang katawan ni Kristo. Mamaya, ang hawak mo na, ang katawan ng tanduay. Ano yun? Ay di pagpapaimbabaw, di ba? Hindi lumalapat ang katotohanan sa buhay. At ito ang nakatatakot. Kung hindi natin kayang sumunod sa Diyos, hindi natin makikilala ang katotohanan sa Kanya. Kung hindi natin kayang ilapat ang katotohanan sa buhay, kahit anong gawin nating pagdarasal sa Diyos, hindi tayo mapapakinggan. Kahit anong gawin nating pagsisimba sa araw-araw, kayo man ay maglakbay mula sa bahay nyo, papunta doon sa paborito mong simbahan. Sinabi doon sa templo, kung hindi ka naman lumalapat sa katotohanan ng buhay, ang lahat ng ito ay walang saysay. Kaya araw-araw po, tayo'y binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na alisin ang maskara ng pagpapaimbabaw sapagkat anumang gawin nating pagtatakip sa ating katauhan, makikita ng Diyos ang kawagasan ng puso ng bawat isa. Kaya nga tinawag na ipokrito. Dahil ang ipokrito ay galing sa Griego na mga artista na nagtatakip ng mukha. Kaya lahat tayo sa mundo, artista, kahit walang pelikula. Tanggalin natin yung maskarang nagtatakip sa mukha kasi baka hindi tayo makilala ng Diyos pag tayo'y humaharap sa Kanya. Mas tingnan natin na kailangan natin ng awa, ng pag-ibig, ng pagpapatawad ng Diyos
sa araw-araw ng ating buhay. Mas magandang humarap sa Diyos na ikaw ay mahina at makasalanan. Mas magandang humarap sa Diyos at sabihin mo sa Kanyang hindi mo kayang wala ang Diyos sa buhay mo. Mas magandang humarap sa Diyos na ikaw ay totoo, mahina at makasalanan, sapagkat naroroon ang tunay na pagpapala dahil sa katotohanan wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Diyos. Hayaan po nating mahugasan tayo ng dugo ni Jesus upang malinis ang maskara ng ating buhay. Sapagkat sa katotohanan, tayong lahat ay magiging malaya. Mag-ingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.